Okay, purihin ng Panginoon. So pagpapatuloy natin ngayon ang ating pag-aaral sa platform ng Romans, chapter 4, dahil naliwanagan na natin ang dalawang bagay na sinasabi po rito, yung pagiging tao ng Panginoon sa Kristo at ang kanyang kalagayang tao at ang kanyang kalagayang spiritual, pagiging Mesiyas. Mahalaga po yun. Ano po? Kasi ang buong Biblia, ang tinatarget lang nito mga kapatid ay maibalik sa dating kalagayan ang tao. Kasi nga nung nilikha ng Diyos ang tao, walang problema, walang kasalanan, walang namamagitang pag-aaway doon sa mga unang tao. At yun ang target mga kapatid sa pamamagitan ng plano ng Panginoong Diyos, siya na rin po ang nagbigay ng mabuting balita. Kaya po meron term na mabuting balita, no? Ang mabuting balita nagpapahiwatig na meron ng plano ang Diyos para maibalik po tayo sa dating kalagayan. Sa kasalukuyan, marami po tayong naranasan sa mga pagsubok, kaguluhan, di lamang sa daigdig na ito, maging sa ating mga personal na buhay. Pero ang lahat ng yan, nasabi doon sa pinag-aralan natin, ang mga mabuting balitang ito sa verse 2 na ipinangako niya, no? Pinangako po yan noong pang-una. Nililiwanag natin ito. Ano ang mabuting balita? Patungkol lang po ito sa Panginoong Hesus. Wala na pong ibang topic. Amen? Kasi yung iba na may misinterpret, mabuting balita, gayaman ka, giginawa buhay mo. Wala pong ganun. Sa original na mga anong sinasabi lang dito mga kapatid, ang mabuting balita patungkol sa nalalapit na kaligtasan mo. Kaligtasan po ang pinag-uusapan. At sila nga po nagkantay ng libong-libong taon at nung dumating ang isang nagangalang Jesucristo o Jesus, doon po nagkaroon ng katuparan. Kaya po ang sentro ng ating pong pagtatalakay, lalo tingin sa New Testament, ay unawain natin yung tinatawag natin mabuting balita kasi nandun po ang ating kaligtasan. Amen. So, hindi pa po dito pinag-uusapan yung faith. Wala pa po. Ano po? Ang pinag-uusapan po lang natin yung paano nagsimula ang mga ito. At nagsimula ito nung dumating ang Panginoong Jesus. Yan. Sabi dito, tungkol sa kanyang anak, at dito nga dinivide niya, ulitin ko, sa pagiging tao, sa kalagayang pagiging tao. Pinaliwanag ko na po yan, kasi ang iniligtas tao, so, kinakailangan yung kalagayan natin pagiging tao, maunawaan natin, at dahil nga nagkasala ang tao ng una pa man, nagkaroon ng plano ng Diyos na ayusin ito. Sino mag-ayos? Ito isa. Pakikita ng Panginoon Diyos na kaya niyang ayusin ang dinikha niyang tao. Amen. Yun po Tapos, kaya doon sa, bagamat siya ay nasa kalagayang tao, hindi na ito magagawa pala ng ordinaryong tao rin. So, kinakailangan mga kapatid, manggaling ito mismo sa Panginoong Diyos. At nakilala natin na ang taong yun ay anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ng anak ng Diyos? Mesiyas po. Ayun po Son of God is term on the original. DVD ko ito, yung original niya, yun po yung Mesiyas, Son of God. Pag tingin niya sa original, napakaraming Son of God. Son of God, pwedeng tumukoy sa anghel. Son of God, pwedeng tumukoy sa priest. Ang Son of God, pwedeng tumukoy yan sa mga propeta. At marami pa. Kaya mga kapatid, nandito maging ang mga Hudyo noong unang panahon, sino nga ba ang natin? Kasi meron na nga silang anghel. Meron na silang priest, di ba? May propeta. Meron na silang hari. Pero wala Yung pala, merong inihanda ang Panginoon Diyos. Ang sabi rito, ang kanyang pagiging tao ay galing sa lahi ni David. Nagkaroon na sila ng idea kasi si David, Messiah yun King. So, yun ang inaabangan nila. At nagtintay sila ng halos 4,000 taon. Napakatagal po niya mga kapatid. Amen. Kaya kung tayo lang bilang tao, ang nasa unang panahon, maiinip po talaga tayo. Nakakainip yan. Ito nga lang pag-antay na rapture, naiinip na yung marami. Mga kapatid, napakatagal talaga kasi hindi oras natin ang hinani kundi ang oras ng Panginoon Diyos.
Bakit oras ng Panginoon Diyos? Meron pa po kasi siyang mga plano na hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga nakaraang tao at sa mga taong darating pa. Amen. At ngayon nalaman natin, hindi lang pala para yan sa mga buhay, pati doon sa mga namatay pa. Yan. So, mabuting balita, tao talaga. Ha? Pagkamamaya, kasi kahit sa YouTube, nagkipag-debate, ano ba si Kristo? Diyos o tao? Diyos o tao? Wala po dapat ganong debate. Diba? Dapat walang ganong debate. Ang sinasabi nito, nagkatawang tao. Ibig sabihin, mayroong kalagayan ng Panginoon Kristo na dati, nagkatawang tao lang siya. Nakilala natin siyang anak ng Diyos dahil siya ang naging Mesiyas. At para mapatunayan na siya na, mayroong isang bagay na nangyari na hindi pa nangyayari kahit kanino. Ito po yung tinatawag nating resurrection. Siya po ang kauna-unahang nag-resurrect na hindi na muling namatay. Nilinaw ko yun na nakaraan, may nag-resurrect may nabuhay. Kasi ang Panginoon mismo may binuhay siya Diba? Pero namatay din. Ito, tunay na resurrection. Hindi ka, mamatay ka man, mabubuhay ka pakailanman. Wala pa pong nakaganap niya, kundi ang Panginoong Jesus. At ngayon, ang pangako niya sa sino mang mananampalataya sa kanyang pangalan ay magiging kabiyaya din ng resurrection na ito, mga kapatid. Amen. So, yun po yung mabuting balita. Amen. Pero itong tinatalakay natin, intro pa lang. Dahil kahit sinabi ni Paul yung mabuting balita, sa pagtalakay natin, makikita natin na napakaraming tanong patungkol sa topic na ito. Marami pong tanong, kaya po mahalaga na isa-isahin natin ito. Doon sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, at sabi rito, verse 5, sa pamamagitan niya, ito tayo sa verse 5, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol. Sino nagsasalita? Si Paul. Upang ang lahat ng bansa ay may dalawang bagay. So makita natin yung mabuting balita, may target audience po yan. Amen? Ngayon, bago maipahayag yung mabuting balita, dapat mayroong tagapagbalita. Kung ang tawag natin sa Tagalog ay Ebanghelyo, yung mabuting balita, dapat may evangelistang tinatawag. Merong gaganap. Amen? Amen ba, mga kapatid? Kasi nung dumating ang Panginoon sa Kristo bilang Bisaya, wala pong naniwala talaga sa Kanya. Walang nakinig. Kung meron man iilang tao lang, mga kapatid. Amen? Eh, nung time na nagpipreach ang Panginoon sa Kristo, hindi pa siya namamatay. Hindi pa siya muling nabuhay. So, napakahirap paniwalaan. Pero nung namatay ang Panginoon sa Kristo at muling nabuhay, ano nangyari? Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, ipinakita niya yung glory, umakyat sa ngayon sa langit. So, kinakailangan sa pag-akyat sa langit, may maiiwan dito na magsasabi, uy, totoo yung balitang yun. At ang tawag natin sa mga isinugo ay apostol. Ang apostle literally means, apostoles po yun sa Greek, sent. Isinugo. Narinig niyo yung salitang pasugo, sugo. Yun, kaya doon niya kinuha yun. Kasi, somebody has to be sent. Amen? Ang bawat mabuting balita ay meron po yung tagapaghatid balita. Amen? Kasi ang konteksto talaga na ginamit dito sa gera. Itong konteksto nito Diba? Na kapag may gera at may nanalo, may tagabalita, uy, nanalo tayo. O kaya, uy, natalo tayo. A messenger who is sent. Ganun po talaga yun. Nakikita niyo sa gera, ayaw po, diba, kayo mga, hindi naman tayo nabot ng gera, pero sa gera makikita niyo, may nagdadala ng bandera. Tama? May ng trompeta. So, lahat sila may kanya-kanya. Pero meron isa po ron, messenger na tinatawag. Pag nanalo, siya po yung tumatakbo, galing to sa labanan, papunta doon sa kampo, at siya nagsasabi ng mabuting balita. Ito po yung konteksto. Kaya sinasabi ni Paul dito, sa totoo lang, merong labanang spiritual o spiritual warfare, at siya ay isa sa sinugo. Apostol who was sent.
Ano raw? Ginawa siya apostol upang ang lahat ng bansa may dalawang bagay. One, akayin sa pananampalataya. I-ano nga natin, ilista natin. Ilista natin. So, tulipin sa atin ang mga bagay nito. Number one, yung mabuting balita. Yan. Sa ano ay, you that is mabuti, okay, angelos o angelos. Minsan may N, minsan may ano. Yan. Minsan ito double G, angelos. You, yun yung mabuti, kasi yung angelos, yan yung nakukuha yung angel na salita. Balita, messenger. Good news, mabuting balita. Para makarating yan, kinakailangan mayroon pong tagapahayag. Amen. Hindi makakarating ang balita kung walang tagapagbalita. So sa atin, sa modern term natin, good news. Amen. Ano ang good news? Ano ang good news? Na dumating na ang good news. Ito ang dumating na yung okay, Messiah. Yun yung good news. Amen. Sino ito mga kapatid? Okay, ang Panginoong Jesus. Ngayon, pag dumating yung balita, anong gagawin? Yun, nakasulat. Pakibasa. Verse 5. Ano verse 5 and 6? Tingnan natin. Verse 5. So, kung tinanggap na ang kaloob na maging apostol upang ang alin? Okay. So, ang mission, siyempre, one, okay, akayin. Ayan. Yung sulat ko, meron naman yung kopya niya. Sa, gano'n ko na lang, hapa. Number 2, okay, mahalaga po yun. Hindi lang po, basta, kailangan, pagsunod, yan, yung dalawang bagay na yan yung mission. Dumating na siya, kinakailangan, may mission, mag-akay ka sa pananampalataya, pero kung kalimutan yung pangalawa, ano po, kasi madaling mag-akay eh, pero napakirap yung number 2, turuan silang sumunod. So, yun yung mission na alin, yung apostol. Ano yung, ito po yung ibig sabihin nito, sinugo. Preacher. Ayan. So, pag mag-aakay ka sa pananampalataya, dapat alam mo ang topic. Tapos, pagkatapos ng topic, dapat alam mo yung gagawin. Sa eskwelahan, ito yung theory, ito yung laboratory. Ito something that is written, ito yung subject matter, ito naman yung pastor, o yan, maliwanag po mga kapatid. Hindi pwedeng puro akay lang. Dapat meron din ito. Okay. Malinaw
natin. Saan na tayo? Verse 5. Matutuloy, maabante na tayo. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Kristo. Bakit tinawag, mga kapatid? Kasi, yung misyonero, sumisigaw. Ha? Tumatawag po yan. Pag tumawag, o there is a calling, na yun yung tinatawag natin, yan, alin natin, uy, may calling ka ba? Ang calling po, gumagawa yung apostol, tagatawag nga eh. Ang kinakailangan nung tinatawag, alin? Mag-respond. Kung di siya mag-respond, wala naman. Tama? Tumatawag siya para mag-akay, at gano'n din, pag naakay na turuan, sumunod. So, ganun po yun. At sabi kayo, mga taga-Roma, dahil Roma ito, kayo po yung tinutukoy dito, kasama kayo. Naintindihan nyo? Kasama kayo. Tuloy natin. Ano raw? Verse 8, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Diba? Maganda pala ng Rome. Lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinilingkuran ko ng buong puso sa aking pangaral ng mabuting balita. Kanino raw? Tungkol sa kanyang anak. Ayan, tama yung nakasulat. Walang ibang mabuting balita kundi tungkol sa kanyang anak. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Kasi hindi pa po siya nakakapunta riyan eh. Nananapig akong makita kayo upang bahagi ng kaloob na espiritual na ikatitibay ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Anong trabaho? Mutual. No? Ibig sabihin, magtulungan. Nakikita nyo. Nangyayari po ba yan ngayon sa panahon ito? Hindi. Kanya-kanya. So, may problema, di ba? Kanya-kanya. Pero alam mo nung isang nagbabalik ako, nakita ko siya yung isang pastor. Oh, pastor, sabi ko, ka. Ngayon lang tayo na nakita. Sabi ko, alam mo, sabi ko, problema nga sa amin. Bakit? Nangunti kami, nagkaiwalay kami. Oh, sabi niya, hirap na kasi, sabi niya. Pero dun sa amin, alam mo, maganda sa sabihin, meron doon, iniwan ng pastor. Yung isang organization ko, iniwan ng pastor. Sabi ko, bakit naman? Iwan ko, sabi ko. Kaya natagpo namin, walang pastor, naglilipatan ngayon sa amin. Kaya parang nananansya sila. Kasi nga, hindi naman nila yun eh. Sabi niya, ang maganda kasi share yung hindi pa nakarinig ng mabuting balita. Kasi hirap rin po na ganun. Pero, wala kayong magagawa. Kasi iniwan ng pastor, maghahanap din yun. Oo, sabi niya gano'n. Mabuting balita na iniwan pa. Mabuting balita na napakahirap ng kalagayan natin sa panahon ngayon. Pero sa totoo lang, sabi rin po dito, dapat ang mangyari, kasi Christian na rin, meron na rin kasi doon sa Rome, meron na rin mga manampalataya, darating si Paul, ang ina-expect niya, pagdating niya, tulungan. Hindi pagalingan. Amen. Yan. So, yun yung original. Mga kapatid, verse 13. Ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong bumayak papunta riyan, ngunit hindi ako matuloy-tuloy. Sabi niya. Ibig kong makahikayat din diyan ang sasampalataya kay Kristo. So, magandang motive niya. Tulad ng ginawa ko sa ibang mga hindi. May pananagutan akong mag-aral sa Griego at mga barbaro. Sa marunong at sa mga magmahal, yan ang dahilan kung bakit nais kong mangaral diyan sa Roma ng mabuting balita. Now, Rome nung panahon yun ay sentro ng sibilisasyon. Handaan niyo yan, mga kapatid. Sila yung sentro. Sila yung kasalukuyang may malaking empire ng time na yun. At ang Jerusalem ay isa sa kanilang nasasakop. So pag tinignan mo yung mapa niya, mga kapatid, talagang
we call this the Roman Empire, isa sila sa mga matitigas na mga empire noong time na yun. Halos noon sakop nilang lahat. Pero ulitin ko, bakit malaya sila nakakapagpayag? Siguro hindi po ng Panginoong Diyos yun, yung empire na yun, na dahil doon ipanganganak ang Panginoon sa kanyang kalooban, hindi po yung ano na empire na magkaroon po ng religious freedom, kaya hindi sila nakikialam. Pero kahit hindi sila nakikialam, no? Ano ninyo na yung politics at saka yung religion talagang hindi naghiwalay. Kasi kahit sila po ay hindi nakikialam, mapupuna ko sa kanila kung tinan mo yung history, yung philosophy nila, tapos yung mythology nila, nagpapahiwatig na hindi na kayo nakikialam pero nag-i-influence siya kayo. Yun na yun na nagiging kalaban ng pananampalataya. Tandaan nyo ito mga kapatid, bago pa namatay at muling nabuhay ang Panginoon, meron na pong existing na mga religion. Meron na po meron na po yan. So ang lumalabas, yung hindi pa po tinatawag na Christian ng mga tagasunod, lumalabas na yung binabalita ni Paul ay bago. Amen? Binibigyan ko na kayo ng konteksto. Hindi pa po laganap ang tinatawag na Christianity nung time na yun, bago po ito. Nag-i-introduce pa lang si Paul ng katuruan. Kaya po kayo inuunahan, sa bandang huli, makikita nyo, away-away na. Kaway-away. Pero sa simula, bago ito. At alam nyo mga kapatid, nung time, ang Roman culture at saka yung Greek culture nung time na yon, gustong-gusto nilang makikinig sa bagong. Siyempre, nung time na yon, nagsisimula yung tinatawag natin wisdom. Wisdom. At alam natin na ang Greek culture, isa yan sa pinakamatatalino o wisdom culture countries nung time na yan. Ang inaatan nila, makarinig sila ng bago. Amen, ha? Dati na nilang alam na may Diyos, in fact, marami silang Diyos. Dati nilang nalalaman na may mga himala. Pero, for the first time, makarinig sila ng Ebanghelyong iba naman. Okay, tuloy na natin, tingnan nyo. Kaya gusto ni Paul mag-evangelize doon. Sabi rito, ito ang kanyang sinabi. Paborito natin ito. I am not ashamed of the gospel. Uy, sabi. Yeah. For I am not ashamed of the gospel of Christ, sabi niya. For it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first. Kita nyo hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ito ang kanyang depensa. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Take note, pag ito narinig ng mga Romans, away ito. Sa kiniligtas ng bawat nananampalataya, una sa mga Hudyo, so kinlarify niya, una ito sa amin, pagkatapos, kayo din sa mga Griego. Ano raw ang mabuting balita niya? Inihayag ito ng pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Take note mga kapatid. Nililiwanag ka to. Nung time na yon, ang Diyos nila personalized. Sa Greek mythology, bakit Greek? Kasi yung Roman culture, namana lang nila yun sa Greek culture. Sino ang Greek? Alam nyo ba Greek? Saan galing sa Greece? Ang Greek culture, sinimula ng wisdom, mga kapatid. Philosophies. Ha? Alala ko may tinuturo sa inyo? Sino ang nakaano ng philosophies? Di ba meron tayo subject niya sa college? Yung mga naka-college, meron po yun. Philosophies. Kami sa education, meron din. Di ba? Philosophy of education, meron po yan. Ang bawat subject, nakabase po niya sa, ano ang filosofiya?
Philos means the love, and Sophos means wisdom, the love of wisdom. Nung panahon yun, walang inatupag ang mga tao kundi makinig sa wisdom. Ano ang kanilang mapupulot? Nagiging matalino. Yun po ang malaga sa kanila. Sino naalala niyo yung mga Greek philosopher? Ay, may alam ka bang Greek philosopher? Wala. Alam, si Filosofo Tasio sa No Limit Angere. Bakit sa tinag na Filosofo Tasio? Kasi nga, matalino siya, ginagamit niya. Di ba? Berta. Sir, naalala niya, sino mga ano natin? Di ba? Socrates. Yeah. O, sino yun? Wala. Socrates. Sino ba? Si Philo, yung mga ano nung panahon ng Panginoon Kristo. Sino ba? Ang dami niyan. No? Ano, nakalimutan. Tagal na kasi. So, yun yung mga ano yun na kapag yun na nagsasalita, lahat sila nakikinig. Pinakikinggan. Amen ba mga kapatid? Pero kasabay ng philosophy, sa kanila, naniniwala na sila na mawawala din ng ano kung wala silang sariling Diyos. Diyos-Diyosan. Ang Diyos ng panahon sa Greek culture, may 10. Ang dami. Di ba? Sino yun? Naalala ng Diyos? Si Zeus. Mercury. Ha? Oh. Si Venus. Sa Greek yata, Aphrodite. Sa Roman, si Venus. Parang ano yung kinonvert? Si Zeus. Tapos, Zeus sa Greek yun eh. Sa ano, may ibang pangalan yun. So marami yun. Mars, Tagalog, mga ganun dami. Si Pogi, si Adonis, ano nung wisdom at kapugian yun. Partner niya. Marami ganun. Tapos yung Diyos ng kamatayan po si Hades. Pinababasa yun. Pag tinugo yung Hades, siya po yung Diyos ng kamatayan ng time na yun. May si Pluto, sa Romans yata ang katumbas sa si Pluto. Yung Pluto, yung planetang Pluto, bakit tinawag na Pluto? Kasi yung planetang yun, malamig, kadulog-dulog. Pag ilang planet pa 9, sabi nung nag-aaral tayo ngayon, hindi na yun ang pinakadulog planeta eh. Si Pluto. So, ganun marami sila. Tapos, meron po silang mga maliliit na figurin. Puso po sa kanila yun. Wala pa puno ng Katolik ha. Wala pang Katolik noon. Uso na po yun. Dapat meron ka sarili, figurin ng Diyos. Maliit lang po sa ganyan. Itinatago po yun sa bulsa. Minsan ikinukwintas. So, naiintindihan niya. Ganun po ang kanon nila. Nung pumasok ang Christianity, namana. Yan ang dahilan kung bakit, lalo na sa Catholicism, walang galang na po, meron silang mga maliit na Diyos-Diyosan. Diba? Meron silang kung ano-anong isinasabi. Amen. Ang tawag natin, nung nabala naman ng Pinoy, ang tawag natin dyan, anting-anting. Pasa-pasa lang yan. So, ganun yung kultura. Ngayon, dumating si Pablo, nagsasabi ng isang bagong balita. Ang sabi niya, mga kapatid, ang sabi ni Paul, ang mabuting balitang ito, hindi ko po yan ikinahihiya. Ano raw yan sa verse 17? Verse Englishin na natin. Ipinahayag nito, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinthians yan tingin. Sa Romans chapter 1, sabi niya, ano raw? Or I am not ashamed of the gospel. Ano raw ang gospel? It is one. It is. Ano raw? Titingnan natin. Ano dito? Sabi niya, it is the power masulat? Ayun. It is the power of God. Number 1. Number 2, salvation. Nandiyan dyan. Yan ang papayag ng salvation. Ano pa?
to everyone that believes. So, kailangan yung believe. Sa palagay ba ninyo, hindi nila ito alam? Ay, mga philosopher. Tingnan ninyo mabuti. When we talk about God, ano nasa sa isip ng tao may Diyos? Kapangyarihan. Amen. Sa kanila kasi, nagbawa, natalo ka. Sa labanan, kung natalo ka, sasabihin siya, ang hina ng Diyos mo. Ganun po sila mga kapatid. Hina ng Diyos niyo. Meron pa nga yung pelikula nung... Ano ba pelikula yun? Aba, giniba niya yung estatwa ni Apollos, yung God of War. Giniba niya, sabi niya, magagalit siya. Magagalit. Si Pahay ko kapinuto. Bumagsak mga kapatid. Naniniwala na po sila sa power ng Diyos. Amen? Naniniwala rin sila na yung Diyos-Diyosa nila ay magliligtas sa kanila. Ano lang ang kinakailangan?